ating channel. So sa video na ito ay laban dito sa Japanese na si Sho Nagami. So despite is scheduled for 8 rounds and despite is for OP title fight. So mga boss, nasa bantam hawak ng ating kababayan dito ang 13 wins and 5 losses. So wala pong talo yung Japanese dito mga bossing, wala na namang talo. Habang yung ating kalaban naman ay may 5 wins at walang talo. Pero mataas naman ng kanyang experience kung ikukumpara natin dito sa Japanese fighter. Sinamahan pa ng 5 loss, ibig sabihin meron na itong. So let's see what will happen and let's go to the real fight mga boss. Kanyang buong karera. So makagamit niya yun, ang kanyang experience ay makagamit in the 1 minute of first round Filipino fighter. Pag dumadayo talaga ang mga Pilipino sa bansang Japan, alam ko napapansin nyo rin yun. So nagsusukatan pa lamang ang dalawang boksingero dito sa opening round mga boss. Magandang quality ang Japanese fighter, pero I'm sure kadalasan ginagawa ng mga makagaling na boksingero. I'm sure magaling din ito si Dandik Sumabong. Let's see kung magagawa niya bang lumaban hanggang dun sa dulo ng bakbakan na sinasabi ko kanina na 8 rounds. Magandang gawin ng isang fighter nang sa ganun ay hindi mapuruhan. Magaling ng Japanese na maging agresibo pero magandang depensa ang pinapakita ng Pinoy. Magaling din ito sa counter punching at head movement itong si familiar kayo sa fighter na ito kasi isa to sa mga sikat na prospect dito. So let's see kung maging successful ba siya dito. Oops, gustong sumugod yung Japanese pero niyayari na. Okay, what a good right hook doon. Isang right hook ang sa ating commentary mga boss, live commentary, maging agresibo bago magtapos ang unang round ng bakbakan na ito mga boss. Okay, end of first round mga bossing ko for both fighters. Sho Nagami versus Dandik Sumabong. Both guys are prospect pero magkaiba po ang experience kumpara dito sa Japanese. Pero lagi nating napag-uusapan quality. Siyempre, tulad na sinasabi ko kanina, we cannot count out Dandik Sumabong kasi magaling din ito mga boss. Pero sa round number 1, walang kampi-kampi mga boss. Ibibigay ko sa Pinoy fighter. Konting sukatan dito sa simula ng round number 2, composure na dun. At mas nakapagpatama siya ng malinis po. At a good 1-2, kahit pag-counter siya. Pero magandang atras at magandang block ang ginawa ng ating kababayan dun. What a good right again. Alam ko hindi ito magpapatalo pero na-adjust na yun. Hawak na naman siya mga boss sa kanyang supporter. Hawak niya sa kanyang supporter mga boss. May ganyang habit. Okay, magandang depensa. Naka-high guard ang ating kababayan. Pero kung titingnan natin mga boss, ano lamang ito bout lamang. Super flyweight po ito mga bossing na yun. Pero sa junior po, junior bantamweight. Kasunod nun meron. Pag kasi super flyweight, ibig sabihin bantamweight na yun. Meron pang bantamweight. Tapos ano na, super bantamweight. Super bantamweight naman mga boss, ano yun junior featherweight. Ganun po yun mga boss. Left dito sa round number 2, medyo lag pa rin mga boss. Paungman division sa boxing. Okay, nagkakaroon pa ng konting lag mga boss. Sa inyong lahat dyan, konting tiis lang mga bossing ko. At shout. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang po kayo ating video. Galing po ng Zamboanga City at lugar po para malaman po natin ulit kung saan city ang ating shoutout. Sa mga Zamboanga City dyan na mahilig sa boxing, pwede nyo po ako i-meet. Left na ito sa round number 2 for the Filipino fighter Dandik Sumabong versus the Japanese prospect undefeated Sho Nagami. 16 seconds left. Yung salpukan, nakapagpatama si kabayan dun pero gumanti yung Japanese mga boss. Ante po itong laban na to kasi championship fight po ito. Let's go mga boss. Pasensya na po, nagkaroon ng technical issue po tayo sa round 4. Anyway, ulitin natin yung nakaraang round kanina, yung round 2. Napakahirap po i-judges pero yun, nakatama si kabayan dun mga boss. Nakadepende sa official judges kung nilang binitawang suntok at ganoon din ang mga pinapatama nilang suntok. Ibigay yung scorecard. Kasi kung titingnan natin dito sa round 4, medyo lamang si kabayan kasi maganda yung pinapatama niya dito sa simula ng round 4 na.
Tapos sinasabayan niya ng konting straight to the body mga para makapagpatama ng maganda rito mga boss. Nag-iingat din yung Japanese eh. Kasi talagang may lakas din si Kabayan at magaling din. Kasi pagka napag-aralan niya ng kalaban eh gagawa niya ng paraan, signature move, yung 1-2 to the body tapos sabay sa ulo mga boss. Paano maka-counter mga bossing ko? Mga Kabayan, kung para sa akin mga bossing, kung titingnan natin eh medyo lamang sa dito sa round 4. Lalamang yun mga bossing. Pero dapat ang pato kasi iba yung scoring dun. Oops, nakatama dun yung Japanese fighter. Nakakauto kasi andito siya sa bansang Japan. Kung saan sa medyo usapang home advantage. Sa usapang home court mga boss. Namang kaganapan, pagka sa boxing kasi kumbaga, ibang lahi ang dumarayo sa atin eh. Lamang tayo pagdating sa home court. Kaya may mga pagkakataon talagang iba mga boss. Pero except dun sa makagaling na Okay, going back to the fight, we still have 40 seconds left dito sa round 4 at sorry mga boss kasi Horsho Nagami versus Dandex Sumabong, magandang depensa ang pinakita ng ating kababayan. Natali yung round 3 kasi nagkaroon ng technical issue mga boss ang internet, pero magandang guard ang pinapakita ng dito ng ating kababayan. Mataas ang kanyang guard mga boss, so medyo mahirap siya patamaan. Pero pagka ganyan, kailangan niya rin mag-ingat, baka bumitaw ng ingat lang siya. Napakahaba. Okay mga boss, fighter seconds left dito sa round number 4. Ang gandang pinapakita ng ating kababayan. Mga boss, round 5 starts right now. So ibibigay sa ating kababayan. At disclaimer lang po, yun lamang po ang ating wala ating kampi-kampi. Baka may nagsasabi na naman dyan, kinakampihan ko ang ating kababayan dun sa round 4 na yun. Pero let's see kung ma-maintain niya ang kanyang game here at naghahanap pa rin ng magandang range habang number 5. But guys, ay maganda pa rin ang composure. Siya maganda rito, nakakakuha siya ng magandang range at magandang timing. Kaya may mga puntos siyang napapatama dito sa Japanese, dito sa laban na to mga bossing. Nakagagamit niya ang kanyang mga experience sa kanyang mga nakaraang professional fights. Slap mga boss, medyo mahaba-haba pa ang lalakbay ng magkabilang panig sa laban na to. And let's see kung maganda ba ang may mga fighter talaga na hanggang mid-round na ang malalaman natin ang stamina at resistensya. Sa late rounds wala na, matamlay na at wala nang energy. Mga bulasan, okay pa naman itong kababayan natin at kaya pang makipagpagbakan ng 100 rounds mga boss. Mayroon pa tayong 1 minute. Round number 5 pala mga boss. Okay, see? Doon mga boss. Ganun pa rin ang tema ng laban mga boss. Looking for a good range here. Seconds left here so round number 5 mga bossing ko. Kalmado pa rin ang ating kababayan. Itong Japanese naman ayaw pumasok mga boss. Naka-counter mga boss. Yun ang problema. Siya kasi yung kadalasan na nangyayari sa ating mga kababayan pagka dumada. Let's go. Ay mga bossing. Let's go mga bossing ko. Round close lamang po yung bakbakan. Maaring draw, maaring split decision tayo. At medyo close lang po yung laban mga bossing. Yun lang ang magiging kaganapan dito sa round na to mga boss. Kasi meron pa tayong natitirang 3 pagkatapos ng 6th round. Meron pa 2 rounds na titira. Ito mga boss. Okay, going back to the fight tayo ulit mga boss. Kung sino ang magiging lamang sa bakbakan na to. Tayo po silang naghihintay ng counter mga bossing, pero tinamaan si Kabayan doon mga boss. Po silang naghihintay ng counter. Doon nagbigayan din sila. And we still have 2 minutes left sa round na magkabilang panig. Pero alam ko maganda rin ang conditioning ng Japanese dun, pero nakatama din si Kabayan. Patayan, gusto nang yumakap yung Kabayan kasi nakikita ko naman mga boss. At ganoon din na rin ang composure of what a good straight coming from the Filipino fighter. Kumukuha ng hangin, naghahanap ng magandang tempo at magandang range upang makapagpatama ng magandang kombinasyon. What a good Pinoy fighter. Sana ma-maintain niya ang ganun. At kung sa 52 seconds left dito sa round number 6. Siya ay sana mag-ingat siya kasi baka ma-counter din siya mga boss.
Pareho po silang naghihintay ng mga counters. Pero magandang job naman ang pinapakita ng Pinoy dito mga boss, kahit na tamaan ng 1-2 mga boss. At napatas dito ang ating kababayan mga boss. Isang magandang fit na yung guard ng Japanese kasi maganda yung mga 1-2 ng ating kababayan. Yan, yakap para mawala sa momentum itong Japanese fighter. Yung referee, pasayaw-sayaw lang ng mga boss. Yung itsura ni Dandik Sumabong, mukhang Japanese rin eh. Singkit din mga boss. Go! Round 7 na tayo mga boss. At may inaayos dito sa pagtali ng gloves ng ating kababayan. Yun mga boss, yung sobra kasi delikado at bawal yan kasi baka tumama sa mata ng fighter mga boss. Ayan po. Tinatalian ng maayos kasi may possibilities yung naging ganyan mga boss. Pagka patuloy na siya tinatamaan ng pawis at medyo humina yung work rate ng ating kababayan dito sa tape mga boss, o di kaya yung pagkatali ng gloves. Last 2 rounds, 7 and 8 rounds mga boss, at mamaya ay magkakaalaman na kung sino ang magwawagi sa side fighting dun mga boss. Pero nagwa-warning itong referee na break, sabi ng referee, patagod to the body dun mga boss. Pero ito yung habit ni Joseph Sumabong, yung paghawak, isa yun sa mga distraction sa laban mga boss. Magsayo di second to. Kasi si Magsayo ganun din dati. Nagkataon yung paghawak mo ng belt or ng supporter, sumugod yung kalaban tapos tinamaan ka. Nawawala sa momentum itong sisyo Nagami kasi delikado yung ganun. Let's go. At ganun pa rin yung tema. Yun nga, pag sumusugod siya, niyayakap siya ni Joseph Sumabong sabay at sinamahan pa ng jab. Yun na naman, naghawak na naman sa supporter mga si kabayan ng counter dun. Yun, follow up pa, isang 1-2 ang tumama. Pero mga boss, nagmukhang Japanese si Dandik Sumabong dito kasi nga medyo singkit din ng kanyang bossing. Good streak. Medyo bagay na dapat gawin ng isang fighter bago magtapos ang last 2 final rounds. Lalo na ay umaganda yung kanyang performance dito sa round 7. Bagay tulad nito mga boss kasi ang laban na to ay para sa OPBF Bantamweight Belt final rounds. Nang sa ganun ay malaki ang pagkakataon na makuha mo yung loob ng mga official judges. At makalamang na rin sa basta ang mahalaga ay makapuntos ka. Best rate ang maging agresibo ka at makapagpatama ng medyo bumaba. Oops, ganito lang round 2 at 4. Tinamaan si kabayan dun, pero naka-counter si kabayan dun mga boss. So umabot pala yun ng oras mga pero yung napansin ko lang dun sa round 7 bumaba yung work rate ng ating final round na mga bossing ko. At magkakaalaman na kung sino ang magwawagi. Kung tutusin mga boss, dapat gawin niya dito ay puntusan pa niya mga bossing kasi final round na to mga boss. Pero baka dala na rin ng pagod mga boss, kaya siguro ay hindi na siya nakakagawa ng mga na-diskarte. Pero ang maganda dito sa tama dun mga boss, kahit naka-counter yung Japanese, pero binibigyan niya yung kanyang lahat-lahat. At yun magandang patama. Mag-ingat na siya dapat sa mga counter punch mga bossing. Awan ni kabayan dun at tinamaan sa pangayong Japanese fighter mga bossing. Kasi baka madali pa. Pero kung ako tatanungin yung mga boss, disclaimer lang ha. Close lang yung laban mga bossing. Ewan ko na lang, pero kung sinamahan pa ng home court, talagang lugi yung ating kababayan. Delikado po mga bossing. Anyway, go. At magkakalaman na kung sino ang mag-uuwi ng belt. Because again, this fight is for the OPBF. Dapat panatan na to ng Pinoy Isang minuto mga boss. Sinubukang sumundot ng Japanese dun pero hindi tumama. Ay malaki ang tsansa na ma-knockdown yung kalaban at na-counter siya dun mga boss. Well, let's go. Still here sa ulo ni kabayan. Yun, na-counter na naman si kabayan. Seconds left dito sa last round. Dapat ibigay na ng lahat mga boss. Pero saludo ako sa kanya kasi nagamit. Lamang kasi siya mga boss sa experience at nagamit niya yun. Medyo pagod na si kabayan at malambot na ang tuhod. Pero hindi yun dahil sa suntok mga boss Kasi nagkaroon ng konti. Pinabali siya dito mga boss. Inaararan yung kanyang pangangatawan. Pero lumalaban at kumanter dun. Resulta. Kumanter dun si kabayan mga boss. Patagod counter dun. Kami pa ng Filipino fighter at tapos ang laban na.
Pero feeling ko split mga boss para sa Japanese. Pero yun nga mga bossing, Japanese ang nanalo via split decision mga boss. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa lagi